Eat Bulaga, lilipat na nga ba sa bagong studio? Mapapanood na kaya sa ibang network? Isa sa mga araw na ito ay lilipat na sa bagong studio ang programang Eat Bulaga na kasalukuyang nasa TV5 sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nakuhang balita ay noong November 23 pa sisimulan ang construction para sa bagong studio ng programa. Ito na nga raw ang magiging bagong bahay ng mga original host ng noontime show na sina former Senator Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasamang iba pang legit na barkads. Ang DBR Incorporated ng Avida Ayala Land Construction na kaibigan daw ni Ginoong Manny V. Pangilinan o MVP ang namamahala sa pagtatayo ng naturang studio. Ang Meralco Theater na nasa loob ng Meralco Building sa May Ortigas Avenue ang bagong studio ng Eat Bulaga na ibang-iba raw sa dati nilang tahanan. Malaki ang Meralco Theater, may seating capacity 150 to 200. Para ring Broadway sentro mang itsura nito, pero since under construction nga ito, ay baka moderno na ang ipinapagawang studio ni Manny V. Pangilinan. Maging accessible pa rin naman ito sa lahat ng gustong manood dahil maraming masasakyan mula Antipolo, Pasig, Cubao, Makati, Manila, Caloocan at iba pa. Samantala, kahit consultant ng Tape Incorporated si Mr. Antonio Tuviera ay nananatili pa rin itong nakasuporta kina Tito, Vic at Joey o TVJ dahil pamilya na ang turingan nila sa mahabang taon. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni dapitan Mayor Bullet Halushos bilang ang politikong nagmamay-ari umano ng condo unit na tinitirhan ni Dominic Roque. Nadawit ang agad sa hiwalayang Dominic at Bia Alonso dahil siya ang itinurong owner daw ng condo unit na ginagamit ngayon ng dating aktor. Ang nasabing kondo ay matatagpuan sa Pasig City at matagal nang inuupahan ni Dominic at ayon pa sa isang source ay magkabarkada sila ng sabing mayor. Pareho raw mahilig sa sports ang dalawa at ito rin ang dahilan kung bakit nagpupunta sila sa ibang bansa para sa ilang kompetisyon. Magkakakilala rin umano sina Bia Alonso at Mayor Bullet at sa katunayan ilang beses na silang nagkakasama sa mga events na hindi lang lumalabas sa social media ang kanilang larawan. Totoo kaya ang balita na bago raw makaabot kay Bia Alonso ang isang project ay inaalok muna ito sa kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Ito raw kasi ang balitang nakarating kay Ate Marina na kasama ni na OG Diaz at Mama Loy sa Showbiz Update. Sa latest episode kasi ng naturang online show na mapapanood sa YouTube ay napag-usapan ng tatlo ang kontrobersyal na breakup ni na Bia ayon kay OG Diaz. Magkaiba raw si Dominic Roque gusto ng dalawa sa kahilang kasal. Chika pa ni OG Diaz, ang bet raw kasi ni Bia Alonso ay grandiosa gaya ng ibang showbiz couple weddings tulad ng kina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Habang simple naman ang gusto ni Dominic. Dito naman sumingit si Ate Marina at may inisplak ukol sa dalawang kapuso actress. Ayon pa niya, si Marian daw muna ang unang aalukin at kapag hindi ito bet ni Marian ay sakalang ito iaalok sa actress. Pero ayon pa ni OG Diaz, hindi pa naman kumpirmado ang naturang balita. Samantala, wala pa namang pahayag ang GMA Network maging si Bia Alonso at Marian hinggil sa isyong ito. Sa kabilang banda naman, nabundok ang kapamilya actor na si Daniel Padilla noong kasagsagan ng kontrobersiya sa paghiwalay nila ni Catherine Bernardo. Nagdesisyon si DJ na pansamantala munang lumayo sa gulo at ingay ng showbiz nitong mga nakaraang buwan para na rin sa ikakatahimik ng kanyang puso at isipan. Nagkwento ang binata tungkol sa kaganapan sa buhay niya pagkatapos ng kanyang contract signing sa ABS-CBN noong February 12. Kabilang na riyan ang pamumundok niya kasamang mga kapatid. Ayon pa niya, noong mga panahon raw ng gugulo ng mga tao, siya raw ay nanahimik at namundok kasama ang kanyang kapatid. Karoon daw siya ng best time para sa sarili at para sa kanyang kapatid. Lumayo lang muna siya sa harap ng kamera at ito ay nag-work para sa kanya. Nagkaroon siya ng mga friends sa kanyang trabaho pero hindi ito ang buhay niya. Dagpa niya, malaki raw ang mundo na ginagalawan niya sa labas ng industriya, yung nagpaparamdam sa kanya bilang tao at hindi siya pwedeng lumayo doon. Nagpapasalamat din ang binata sa kanyang mga kapatid dahil talagang naglaan ng oras at panahon
para samahan siya sa pagtira sa bundok. Nauna rito, pinasalamatan din ni DJ si Catherine Bernardo sa ilang taong pagsama nila bilang magkarelasyon at magka-love team. Ayon pa niya, hindi niya makakalimutan si Catherine Bernardo. Pinasalamatan niya ang maraming taon na pinagsamahan nila. Hindi raw mawawala sa puso niya ang mga memories at kanyang mga adventures at journeys na kanilang pinagsamahan. Ito naman ang message niya sa kanyang mga taga-suporta na grateful siya sa tiwala at pagmamahal sa lahat ng mga fans. November last year, nang aminin nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo na tinapos na nila ang kanilang relasyon na tumagal din ng mahigit isang dekada. Samantala, sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA7, inamin ng premyadong TV host na si Boy Abunda na gusto niya uling mag-guest sa Bubblegum. Yan ang inamin ni Tito Boy matapos ang kanyang contract signing sa Kapuso Network noong February 12. Present sa naturang event sina GMA Network, Chairman Attorney Philippe Guzon, President at Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group at GMA Films President, Attorney Annette Guzon. Nandun din sina Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth R. Razonable at Vice President for Business Development Department na si Gigi Santiago Lara. Ayon pa niya, nagpapasalamat siya kay Attorney Annette at sa Sparkle dahil mas buo na ang tiwala ng mga artista ngayon. Marami daw sa mga artista ngayon na na-discover na naging masaya na naging party sila ng talk show ping na mag-build pa sila bilang isang artist. Mensahe pa ni Attorney Guzon kay Tito Boy, walang duda na siya ngayon ang pinakamagaling na talk show host. Kaya nagpapasalamat sila at nagagalak na nag-renew ito ng kontrata sa Kapuso Network. Natanong si Tito Boy sa panayam ng GMA Network kung ano-ano pa ang abangan ng manonood bilang kapuso. Pero ang una-una niya gusto niyang gumawa ulit ng Bubblegum. Nagpapasalamat talaga si Tito Boy sa pagtanggap ng GMA Network sa kanya mula nang lumipat siya mula ABS-CBN to GMA Network. Sa ngayon ay marami pang proyektong dapat aabangan ng mga kapuso para sa nag-iisang King of Talk sa Philippine Entertainment. Nagpapasalamat din si Tito Boy sa mga artistang naging parte ng kanyang talk show at nagagala sana marami pang mga artist ang magiging part ng kanyang programa na isa sa pinakamagaling na talk show host sa industriya. Ayon pa ng mga viewers, marami silang natutunan sa mga kwento na ibinahagi ng mga artista na naging part ng kanyang programa. Kayo, ano ang masabi nyo? Nalilipat na ng bagong studio ang Itbulaga. I-comment na kung excited na ba kayo dito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.